utos ka sa bata, bili kang droga. Uwi, may droga. Ano yan? Yung PNP, AFP, corrupted. Lahat ng sangay ng gobyerno, corrupted. Ano yan? What do you expect? GAA 2025, April, 81% na nakuha. O ano pa yung reklamo sa Supreme Court? Wala. Yung argument sa Supreme Court. Kahit nga sabihin ng Supreme Court, illegal yan eh. Nakuha na 81%. Sistema natin eh. Parang dili-dali lang tayo dito. Ginagago tayo sa sarili nating mantika eh. So, the only way that we're going to correct this is through a revolutionary government. Yun yung pananaw ko. Kayong mga nasa gobyerno, kayo na yung gumagawa ng kalokohan, kayo pa yung matatapang na gamitin yung batas, gamitin yung konstitusyon para supilin yung mga nagsasalita. Okay. Okay, so saan na ako? Haba na pala. Juan Santos, hello sir. Boss Taki, thank you for waiving. Roniel Reiteran. Sir, may maganap. Sinabi ko na kanina. Okay. Bench, tsaka na muna, dami ng moderator. Thank you for the thought, no? Evangeline Gonzalez. Javines Vlog, hello po. Virginia Malonzo, hello po Sir Dado Renier, thank you, good afternoon. Eduardo Aguirre, thank you. Yuki, musta Supremo, nakakatakot, mga payag ni Browner. O sinabi ko kanina, no? Saan ba ako nagtigil? Sabi ni Bench, FGF supporter, lagi kitang inaabangan. Live nyo ni Sir Metran. O nga, buti hindi kayo na-stress, ano? Bas Taki, shout out, Sir Dado. Sabi ni Bas Taki. Fred Perez, magandang hapon, Supremo. Roniel Reiteran. Totoo po kaya yun pinaghahanda ni Browner mga kasundalan? Pinag-alert, mag-election eh. Huwag kayo matakot sa armed forces. Huwag kayo natatakot sa armed forces. Yung mga sundalo, makatao. Huwag kayong matakot. Huwag kayong nag-aano sa AFP tsaka sa PNP, lalo na sa PNP. Kung meron mga hindi kayo sang-ayon, hindi lahat yan. Huwag nyo lalahatin yung organization. Meron naniniwala ko may matitino pa rin sa AFP tsaka sa PNP. Pagka kita nyo, pagka biglang people's power yan, nagsabay-sabay yung mga tao, makikita nyo, kundi nagkampihan sa inyo mga yan eh. Otherwise, magalit yung tao, disband sila. Yun yung pinaka-the worst nyo pwedeng gawin as a people, as a sovereign Filipino people, you disband the whole armed forces and the whole AFP, the whole PNP, because you have the power as a people. Sovereign nga eh. At sino nang sabing hindi pwede disband yung AFP tsaka yung PNP? Pwede. Pwede yun. Pwede mo isa rin Congress eh. I-remodel mo yung Congress. 300. Sorry doon sa mga tumatakbo ha. 300 plus congressmen. Magkano yun? 70 million na isa times 300. 21 billion. Doon pa lang. Sa MOOE, wala pa yung budget sa Congress. Wala pa dyan yung mga tupad-tupad. Wala pa yung mga ganyan. Magkano binubulsa, etc. etc. Imagine yung gastos natin. Abutin nga kunyari ng 500 billion. Isipin mo kunyari, ang congressman mo, 1 per region. 18. From 300 plus, 18 na lang congressman. 18 na rin na senator. Yun, kasama yun doon sa aking tatalakayin in the future. 365 days of transition. Exciting yun, parang libro. No? My thoughts, my wisdom coming from God, and pananaw ko, to the best of my ability, if I put myself in the shoes of someone there in government, anong pananaw ko, also as a citizen of the Republic, anong pananaw ko, paano ko aayusin tong walang yang bansa na to, problema? Paano ko aayusin yung problema sa isang taon? After that, hold an election, snap election, where everyone who wants to run, you run, and you win if you want to. Pero ayusin ko na, ayusin ko Comelec. Ayusin na lahat. So, it's a
parang parang thesis, parang ganon, parang thesis, dissertation, whatever you call it, and then it's a position na ito sa pananaw ko ang dapat gawin. 365 days of transition. Oh, daming views niyan. Pagka ano. So, yung gustong pumikap, pick-upin nyo para mas maraming ma-educate na Pilipino. Para, ganun pala talaga ang problema, no? Ganun pala. Oh, tama yung solusyon. Ganito, ganyan-ganyan. At kung ayaw, hindi kayo sang-ayon, gumawa kayo na sarili nyo solusyon. No? Huwag kayong mangkopya, huwag kayong babarahin nyo. Pagka nambara kayo, maggawa kayo ng bago nyo, sarili nyo solusyon. Ang pinag-usapan natin, bansa natin, hindi tayo pwedeng magwatak-watak eh. Bansa natin to eh. Future ng bansa natin, future ng Pilipinos. No? Niloloko tayo, ginagago tayo. And now, election na naman, gagaguhin na naman tayo. And you're hoping for a good turnout of elections. Hopefully. Let's see. Eh kung hindi, iyak-iyak na naman. Wala na eh. Kailan tayo tatayo para sa bansa natin? People like me will come and go. Bukay will. Pucha, mamaya may sakit na sa puso yan si Bukay. O, lahat kami may sakit na sa puso. Lahat kami tatanda rin. Kawawa naman ang mga tao. May, you know, even if may mga diferensya kami sa utak o sa mga ugali namin, one thing is certain. We are pro-Filipino. We hate corruption. Ayaw namin ng corruption. Ayaw namin ng mga abuso, no? We have one thing in common. We are Filipinos, di ba? We want yung tama para sa bayan. Kaya kahit FGF yan, guerrilla forces, under Metran, or FGF yan, na advisor ako, na pag maayos na ako, mag-supremo ako dyan. Kung gusto nila, kung ayaw nila, okay lang. Pahinga na lang ako, di ba? At kung kunyari kinakailangan tumayo para sa bansa, pero sabi naman ni Commander Bukay, siya na yung tatayo, okay lang. Di ba? Kung sino pa dyan gustong tumayo, si Inday Sara, tumayo, okay, mga senator, tumayo kayo. Lahat, one time, big time, tayo kayong lahat. Para hindi to pasikatan. Hindi to pasikatan. This is about our future. This is about uniting as a people. Of course, there are differences. May isog, former retired, PM Mayor nga eh. May differences eh. May kanya-kanya eh, di ba? Yung former cabinet ni Duterte, general supporting Duterte, yung mga leaders, people supporting Sara, at yung INC as a group, yung Catholics, yung Muslims, iba-iba, di ba? May kanya-kanya. Let the differences sink in, and then let's entertain a unified people, a unified cause, a goal. Hindi lang yung put Sara down bongbong. Hindi yun eh. The objective here should be very clear. Have a better country. Because we, the sovereign people, deserve a better country. Hindi yung palitan ng bongbong, bangag. Palitan, walang yung tambayan, walang yayan, bitayin, etc. etc. It doesn't end there. That's the start. That's the start. Ang problema natin yung the how after. Palit ka ng gobyerno, hindi nyo na nireboot. Paulit-ulit tayo, ganyan pa rin. Abutin na naman tayo 100 years, ganyan pa rin. We have to reboot. We have to reboot. Okay. Roniel, rate rin. Totoo po kaya yung pinaghahanda ni Browner, okay. Sorry Lakwatserong Bisaya. Good afternoon, sir. Captain General, thank you. God bless. Lakwatserong Bisaya. Niwa Blanco, dito ako, sir. Good morning dito sa UK. Kamusta, Niwa? Mga taga-UK. Eugenia Ravina, good afternoon. Ate Hides Mix Vlog, thank you. Good afternoon. Christine Lee, sir, ano po reaction nyo sa nilabas ng AFP Secure Metro Manila? Bakit AFP may PNP naman?
Wala silang tiwala sa PNP eh. Oh. Kasi nisip nila magkakaroon ng revolusyon na kaya AAP na tinatawag. Oh, tatakutin yung tao. Joke lang 'yan ha. Wala inisip nila baka magkagulo. Ano yung sisiguro mo sa Manila? Eleksyon. Bakit? Guguluhin. Kaya nga ako I don't want any part of May 11, no? Yung sinasabi na May 11. Kung meron kayong mga usapan no, sa inyo yan, I'm out of it. I'm not going I'm going to go to the poll. I'll be here in Baguio. I'll vote May 12. I cannot be there in Manila May 11, then I'll miss my right to vote. No, I'll vote here in Baguio. I have to be here. So count me out. I will vote May 12. And see to it na yung boto ko mabilang. Yun. Ngayon kung kunyari ang babantayan yung boto, go ahead, bantayan yung boto kung paano. Computerized naman lahat eh. Hindi nyo mababantayan yung source code. Kung mula sa transmission, loss in transmission yung anong gagawin natin? Pinaabot nyo na eleksyon eh. Anong gagawin natin? Kaya kung alam niya yung boto, nabantayan yung counting, and then yung transmission nagkaiba, yun yung then let the people decide. Gulo-gulo ng Pilipinas. Ayoko ma-stress ba? Ayoko na ma-stress. Tumayo kayo, gusto niyo tumayo. Na kailangan lahat kayo tumayo. Ayusin niyo to. You know, the reason why Marcos is still there, the reason why Tamba and Torre and lahat, et al, and ito nangyayari sa Senate hearing, the reason why it's still there because kayo, pinapayagan nyo mangyari. Now, if you are super pissed off, as in, PI, pissed off, tumayo kayo. Nandiyan kayo tumayo. Sovereign Filipino people, mga ina nyo, mga gago kayo. Ipakita nyo na hindi kayo sangayon sa nangyayari. Gold, wala explanation. Wala. Yung GAA, wala, 81%. PCSO, Maharlika Fund, PDIC, mga confidential fund nila. Ultimate armed forces na in-expect mo maging world class na yung armed forces mo by 28, by 2030, wala na. 35 billion. PhilHealth, zero funding. Duterte, kitang-kita, nilabag ang batas. Nilabag ang konstitusyon. Nilabag ang rights ng isang former president, and it can happen to you. Labagin ang right mo bilang Pilipino. Imported yung korte. Hindi dito sa atin. Pero pinapayagan natin eh. Kailan ba yung magiging sukdulan? Malayo pa. Bahala kayo. We don't have forever. Kami, we don't have forever. Ako, Metran, sila Trixie, sila MJ, si Macanas, si Joy, si Bibre, lahat ng vlogger na kamo, lahat. We don't have forever. Even Sarah, she doesn't have forever. So, it's a nice idea that we all stand up together. That's the best idea. Otherwise, wala. Kaya I hope kayo, FGF, lalo na ikaw, Bukay, maintindihan ninyo, I have to save the group. I do not want yung efforts natin for 1 year dahil lang sa differences ng leadership. May problema kunwari yung leadership and then we lose people. Pangit. That's why, ang sabi ko nga, nurturing type of leadership yung akin. No? Hindi yung ibang klase. So, nurturing. Kung ano yung problema, akayin. Kung ayaw mo na, bakit? May galit ka ba sa akin? Meron ka bang sa akin? Problema? I'm listening kung ano yung advice ninyo sa akin and let me defend myself kung bakit nagkaganon. Nurturing, no? Akayan.
Kasi no one is perfect. No one has the monopoly of being a good leader. There's a leader in each one of us eh. So, mas maganda, anong problema? Eh, sinabi sa akin eh. O yan, alam ka na mahayaan ko. Sige, bahala kayo sa buhay nyo. Hindi ganun. Eh, sayang naman. Manghihina ang FGF. That's why, pumayag ako na maging advisor nitong grupo. Gusto nga nila supremo eh. Gusto nila supremo. Kaya ko, may problema pa ako. Pagka okay na ako, sige, okay lang. Pero, let's see where it will take this new group. Sovereign Filipino Guardians of Freedom, SFGF. S, Supremo, nandun ako. Para hindi mawala yung grupo. Hindi mahati, and then tuwan-tuwa yung komunista, tuwan-tuwa yung kabila na, wala na FGF, lasog-lasog na, no. So, either na nandyan yung bulk na puwersa sa iyo, Commander Bukay, nandyan sa iyo yung affiliated, you make sure na yung mga dos-dos dyan, maayos nyo ninyo yung numbers dyan, maayos nyo yung sistema nyo dyan. Di ako makikialam na, di na ako advisor ha. Linawin natin ha, di na ako advisor dyan. No? Huwag niyong gagamitin yung pangalan ko dyan, you stand alone by yourself. And then dito ako sa kabila, para dalawa tayo na kung kinakailangan na ipakita sa taong bayan yung tigasin na FGF, nandyan tayo. One objective. Di ba? One objective. Strategic alliance. Talking about strategic alliance, maraming nagagalit doon kay Inday Sara. Hindi nagagalit. Nagtataka. The last time nagtaas ka ng kamay, nabudol kami. Ano yan? Tinaas mo yung kamay ni Bongbong Marcos. Naniwala kami. Ngayon tinataas mo ang kamay ng isang Amy Marcos. Ano yun? Yan yung mga banat ni Iba. In-express ko lang Ano yan? Marcos na naman? Tinataas mo? Well, ang ang tawag ko doon, strategic alliance. Kasi nakikita nila, hindi lahat lulusot, might as well, siguraduhin mo yung lulusot. Na number 13 si Amy, pasok na si Camille, kasi malakas sa mga bilyar, they have the resources, and then si Amy, dahil sa meron siyang may Senate hearing, and it is for the good of the Dutertes na itaas yung ni Amy ni Sara yung kamay ni Amy. Anyway, it's going to be a strategic alliance kasi kung si Amy ay totoo at manalo and she delivers on the Senate hearings, mga ganon, si Amy will be one of those who will vote not guilty pagka dumating sa impeachment. Kaya strategic alliance. So, nagpapakita si Amy ng parang ganon, si BBM. So, tinignan nila, and then probably they know better than us. Meron silang alam, hindi natin alam. Let's trust the judgment call of Inday Sara. No? Taas yung kamay. So, kung may papasok na dalawa, si Amy at saka si Camille, meron ka ng siguradong dalawa dun sa 12. Ngayon, kung PDP Lapan, 10 plus 2, baka yung plus 2 na nga, yun na yung dalawa. Ang pangit, ang di ko lang gusto kasi, sayang yung iba talagang na loyal Duterte, like by Mista, classmate, Allen Arat Kapuyan, number 15. No? Number 15 para sa Senado. Allen Arat Kapuyan, number 15, former Secretary, Chairman of the NCIP, no? National, Indigenous, NCIP, Indigenous Peoples, no? So, ang laki
ng naitulong niyan sa pagbalik ng dignidad at kabuhayan at nag-open yung future ng ating mga indigenous people. He is a public servant and I am vouching for my classmate. Make sure na he is within the top 12 ninyo. Allen, arat ko po yan, number 15. No? A very strong Duterte ally. Sayang nga, wala siya. Hindi siya na-endorse. No? I don't know why. So, yung 12, yung 10, nasa inyo yon. Pero parang 4-5 lang ang lalabas doon sa ano. Kaya mahina pa. So, assurance yung si Camille Villar at saka si Amy Marcos. We don't know kung they will remain the same the moment they become senators na. And then, pinush through yung impeachment. Hindi natin alam. So, strategic alliance. Kaya kayo, mga kababayan, strategic voting kayo. Boboto kayo, make sure yung mga iboboto nyo sa Congress, district man, district ninyo, or mga party list congressmen, strategically will benefit the Filipino people. Kung yung iboboto nyo sa Senado, strategic vote ang tawag, ay makikinabang ang taong bayan. At the same time, sila rin ang magsasalba sa Sara Duterte. Pag sumalba ang Sara Duterte, not guilty sa impeachment, makakauwi ang Tatay Digong. Tama ba? So, ganon. Because it's Inday Sara na meron pa natitira na may power pa sa gobyerno. Kung wala na si Inday na impeach, wala na Doon, mamatay si Digong, knock on wood. Mamatay si Digong doon. Mabulok siya doon. And this government is really evil. Yung narrative na binibigay nyo na mamamatay tao si Duterte, mas maraming pinatay ang komunista kay Duterte. Nandyan ang komunista sa Congress, nasa gobyerno. And yet, yung Duterte na pinaglaban, yung milyon-milyon na Pilipino, para maging safe kayo, tayo, maging safe tayo. Yung Duterte na nag-ano ng bala, nagtanggal ng laglag bala, yung Duterte na nag-improve ng kabuhayan natin, yung build, nila, tinagos tayo sa COVID. Yung Duterte na yun, pinakulong sa abroad. Kung meron mga taong namatay, nasaan sila? Ayun, maglalabas ebidensya. Kaya kayong mga nasa Davao, kayong mga nagbabantay dyan, nagvivigil dyan sa bahay, even yung mga FGF dyan, na nag-volunteer din makibigil, make sure hindi mataniman ng ebidensya yung bahay. Yun yung purpose. Pasukin yung bahay, maglagay ng barel na ginamit sa EJK na lumabas sa forensic, yung bala na ito ay yung pumatay do sa biktima ng EJK. Kung yung baril na yan, ilagay do sa bahay, gagawing ebidensya do sa trial ni Duterte. Kaya huwag kayong papayag na pasukin basta-basta yung bahay. Magtatanim na ebidensya. Walang credibility yung police kaya nga, huwag niyong basta-basta, may entitlement sa life, liberty, property sa konstitusyon. May right to due process. Kaya huwag kayong basta-basta mag-violate ng konstitusyon in wanton. Huwag ganun. Huwag kayong abuso kasi matatapos din yung pagkaabuso na yan. Yung taong bayan, nasabi sa inyo will rise up one day sa pagkapuno. And you will have a constitutional crisis. And probably will have a people's revolution. And after that, a revolutionary government installed. And Inday Sara will be in place. Huwag niyong gaguhin ang Pilipinas. No, huwag niyong gaguhin. Kalaban niyo taong bayan. All 100 million Filipinas. Yung 20 million, sige, kakampi niyo. 100 million, this is a democracy. 100 million Filipinos. 90% of the population is pro-Duterte. Kaya, huwag kayong nagnanarrative, baguhin niyo yung kwento. No? Na masusunod kayo. You are bringing the country closer to a civil war.
You are bringing the country to a people's revolution, and you will lose. Even if you have the entire armed forces with you, and the entire chief PNP, the entire PNP with you. But I'm telling you, mahati. Because maraming matino sa AFP at sa PNP. Naghihintay lang sila ng tatayo. Hindi ako yun. Hindi ako yun. Kala nyo lang. Si Inday Sara yung tatayo na yan. So okay, matakot sa AP na sinabi ni General Browner na mag-secure. Kasi, ewan ko, baka may nakikita sila na hindi tayo nakikita. Baka magkakagera na sa Taiwan, hindi natin alam. Watching from Hong Kong po, Sir Dado. Suzette Tanaka. Basta isipin nyo, hindi kalaban na AFP. Okay? Ang AFP pro-people. Yun isipin nyo. Galing kami sa AFP. Alam namin yung utak na mga nandyan sa AFP. Yung predominantly, matitino ang mga tao sa AFP. Okay? Kung merong mga problema, nasa itaas, leadership, no? They would like to maintain it na intact, walang political, kinakampihan politically. They want to shield the entire organization. Okay lang yon. Okay yon. Ang problema, nababoy ng Pilipinas. We uphold the Constitution. We uphold the chain of command. We will follow the chain of command. Confuse nga kayo. Ang chain of command starts with the people. Huwag kayong confuse. Ayun yung, di ba naintindihan nyo mga kabagang yung tinatawag na implied order. What is the implied definition of chain of command? Is it starting with the president? Who elected the president? Who installed the president? The Filipino people. Uphold the Constitution. You are upholding the Constitution. Who ratified the Constitution? Who created the Constitution? Sovereign Filipino people. Now, what is the chain of command? Does it start with the president or does it start with the sovereign Filipino people? Does it start with the interest of the Filipino people? You are upholding the Constitution which protects explicitly the right of the Filipino people. Life, liberty, property, due process, freedom of expression, everything, lahat nakadefine sa Constitution. Public trust. Public office is a public trust. Ano yung ginagawa ngayon? Betrayal of public trust. Abuse of the Constitution. Violation, word for word. Section by section. Violation of the Constitution. Sabi nyo, uphold the Constitution pa rin. Follow the chain of command. The chain of command is bangag. O sige, hindi siya bangag. Subject nyo sa hair follicle drug test. Because it is the interest of the Filipino people na yung Pilipinas ay hindi pinapangunahan ng isang drug addict. You have to be sure. You're following a chain of command na yung presidente na hindi pa nga dapat siya kasi nandun yung taong bayan na siya naglukluk sa kanya, na nirereklamo na siya, puta, bangag yan. Kayo, follow the chain of command. Patunayan ninyo, kayong mga nagrereklamo, kayong magano. Ay nako, AFP, don't be confused. Kami hindi confused, malinaw sa amin. Ang Constitution, malinaw ang chain of command. You follow the Supreme Commander, the Filipino people. Implied. Hindi yung word for word. Hindi, nakalagay sa Constitution. Wala, maliligaw kayo, mawawala kayo. The President was elected by the Filipino people. The President was bestowed, pinahiram yung power na galing sa taong bayan, nilagay dyan. And then all of a sudden, mayabang na. Tapos may narrative kayo, etc., etc., etc. Sige, bahala kayo. Bahala kayo. How can you 400,000? 400,000. How can you, nandun lang yung 50,000 sa Metro Manila, reinforcement gagawin nyo?